maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Nasa bansa ngayon ang mga kalahok para sa ASEAN Protection, Resilience and Inclusion for Multi-Hazard Emergencies o ASEAN Prime Second Cross Learning Exchange na malugod na tinanggap ni Office of Civil Defense Bicol Director Claudio L. Yucot. Layon ng ASEAN Prime Cross Learning Exchange na suportahan ang ASEAN member states sa pagtataguyod ng Integrating Protection, Gender and Inclusion o PGI, Climate Change Adaptation o CCA at Environmental Sustainability Considerations into Regional Disaster Management Mechanism. Bahagi ng 5 araw na programa sa Pilipinas ang pagbisita sa provincial government ng Albay, lungsod ng Legazpi at mga bayan ng Daraga at Kamalig ng mga kinatawan mula sa Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Timor-Leste at Canada. Kilala ang rehiyon ng Albay na madalas makaranas ng mga suliranin ng matinding kalamidad at huwaran sa mabisang pagtugon dito, kaya naman napili ang Albay ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management o AHA Center bilang mabisang lokasyon para makapagsagawa ng pag-aaral, obserbasyon at matuto ng mga kaalaman para sa epektibong estratehiya pagdating sa disaster management. Maitim at makapal na usok at mga residenteng nagsisipag takbuhan, bit-bit ang kanilang mga gamit. Iyan ang nasa pool sa video at mga nakunan ng larawan ni Maria Fe Rosales habang tinutupok ang ilang bahay sa Barangay 105 sa Tondo, Manila. Bilang tugon, agad namang nagpadala ng air assets ang Philippine Air Force para tumulong sa pag-apula ng sunog at pagliligtas ng mga residente. I-deploy ng 505th Search and Rescue Group ang UE-2 at PZLW-3A Sokol habang nagmobilize naman ang 205th Tactical Helicopter Wing ng S-70I Black Hawk. Nakapagtala ang UE-2 ng 33 sorties para magbuhos ng tubig, habang tig-3 naman sa Sokol at Black Hawk. Bandang alas 4:21 ng hapon, idineklara na ang fire out. 3 ang naitalang nasaktan, habang tinatayang nasa 1,500 pamilya o katumbas ng 4,000 at 500 individual ang apektado. Isinagawa ang mga operasyong ito kasama ang Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang pinagmulan ng sunog, bagamat lumabas sa investigasyon na nakarinig ang mga residente ng malakas na pagsabog bago ang insidente. Nananatili naman ang paninindigan ng PAF sa kanilang kahandaang tumugon sa mga sakuna at emergency. Kasalukuyang nararanasan ang tinatawag na monsoon breaks sa Pilipinas, kahit na may isang low pressure area na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pumasok ang isang LPA sa PAR, pero mahina o slim chance ito na maging isang tropical depression. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, namataan ang sama ng panahon sa 875 kilometro sa silangan Timog Silangang Luzon. Sinabi ni weather specialist Chanel Dominguez na 2 ang kanilang binabantayan. Ang una ay lalapit sa Luzon bago tumulak pahilagang kanluran palabas ng PAR. Ang ikalawa naman ay may tsansa na tumawid sa Luzon. Kaya si Office of Civil Defense Officer in Charge
Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ay patuloy na nagbabantay bilang paghahanda sa namumuong sama ng panahon. Inaasahan kasi na magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila lalo na sa Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala, sinabi ng Pag-asa na nasa monsoon breaks ang bansa kaya mahina ang habagat na magdadala ng ulan. Kasabay nito, sinabi rin ng Weather Bureau na 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok ngayong buwan. Aabot naman sa hanggang 12 na bagyo ang tatama sa bansa hanggang matapos ang taon. Pinangunahan ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region ang pamamahagi ng non-food items sa mga apektado ng Bagyong Krising at ng habagat sa bayan ng Bongaw ng Tawi-Tawi. Dumulog sa Tubig Tana Pilot Elementary School ang mga benepisyaryo mula sa Barangay Tubig Tana, Tongsina, Pasiyagan, Simandagit at Lamyon. 147 pamilya ang nabigyan ng family packs at personal hygiene kits na makatutulong sa mga pangunahin nilang pangangailangan para makabawi kasunod ng kalamidad. Isinagawa ang distribusyon sa pagtutulungan ng OCD, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial DRRMO, mga tauhan ng Emergency Medical Services Staff, Community Defense Center, 16th Regional Community Defense Group, Rescom Philippine Army, Marine Battalion Landing Team 4 at mga volunteer ng komunidad. Namigay din ang OCD Region 1 ng non-food items sa mga sinalanta ng habagat at ng Bagyong Krising, Dante at Emong sa mga lalawigan ng Pangasinan, La Union at Ilocos Sur. Sa tulong ng RDRRMC Logistics Subcluster Member Agencies, ipinamahagi ang donasyong shelter repair kits ng USAID kasama na ang tarpaulin sheets, hygiene kits at emergency lighting systems mula sa OCD. Non-food items at shelter repair kits din ang inihatid ng OCD Cordillera sa mga sinalantang bayan sa lalawigan ng Benguet. Ipamimigay ang mga ito sa mga munisipalidad na nagdeklara ng state of calamity. 567 pamilya naman ang inaasahang makikinabang sa 114 na sako ng bigas na tigli 50 kilo na inihatid ng OCD Calabarzon sa bayan ng Laurel sa Batangas. Bahagi pa rin ito ng pinaiging pagtulong sa mga apektado ng magkakasunod na kalamidad. Formal namang tinanggap ni Mayor Lyndon Bruce ang rice assistance sa pamamagitan ni local DRRM Officer Venus de Villa Alilio. Naisagawa ang donasyon sa pagtutulungan na rin ng OCD at ng National Food Authority Batangas. Malugod namang tinanggap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mahigit 1,600 metric tons ng bigas na donasyon ng Republic of Korea. Naisakatuparan ito sa pamamagitan ng United Nations World Food Program. Isinagawa naman ang turnover sa National Resource Operations Center o NROC sa Pasay. Magsisilbi itong dagdag tulong sa mas pinaigting na disaster preparedness ng kagawaran para tiyakin ang sapat na supply ng pagkain sa panahon ng sakuna. Samantala, naglunsad ang OCD Negros ng isang risk assessment right shop para talakayin ang epekto ng pagputok ng bulkang Canlaon. Lumahok dito ang mga kinatawan mula sa Department of Education, Department of the Interior and Local Government, Department of Health, DSWD, Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau at mga DRRMO mula sa lalawigan ng Negros Occidental, Canlaon City,
Bagos City, La Carlota City at mga bayan ng La Castellana at Moises Padilla. Dito ay nagpalitan ng datos ang mga kinatawan para itama ang kanilang tala ng mga pinsala. Binigyan din sila ng after-activity task para sa Human Recovery Needs Assessment na kanilang isusumite bago magtapos ang Agosto. Iipunin naman ang kanilang output at isusumite ang mabubuong outline sa NDRRMC para maging dagdag impormasyon. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging